Naisip mo na ba kung gaano karami sa kwentong alam natin tungkol sa mga hari ng silangan ang maaaring hindi ganap na totoo? Marami sa atin ang lumaki na nakikinig ng mga kwento tungkol sa 3 marangal na hari na naglakbay mula sa silangan na ginabayan ng isang nagniningning na bituin upang bigyan ng batang si Jesus ng ginto, insenso at mira. Isang kaakit-akit na naratibo ito, punong-puno ng simbolismo, ngunit ano kung sabihin ko sa iyo na ang karamihan sa kwentong ito ay hindi nakatala sa Biblia? Oo, ang alam natin ay talagang isang halo ng mga kultural na tradisyon, artistikong interpretasyon, at mga palagay na naipon sa paglipas ng mga siglo. Ang tunay na sinasabi ng tekstong biblikal tungkol sa mga karakter na ito ay nakakagulat na maikli at misteryoso. Hindi sila tinatawag na mga hari at wala ring binanggit ang Biblia tungkol sa mahika o ang eksaktong bilang ng mga bisita. Ang mga detalye na tila pamilyar, tulad ng 3 hari, ang kanilang mga pangalan o kahit ang mga marangyang damit at korona na karaniwang nakikita natin sa mga larawang pambakasyon ay idinagdag ng matagal na panahon pagkatapos sa iba't ibang panahon ng kasaysayan. Ngunit sino nga ba ang mga misteryosong figura na ito? At ano ang tunay na kahulugan nila? Ngayon, kilalanin natin ang mga mito at tuklasin ang mas malalalim na katotohanan tungkol sa kwentong ito. Ang ating paglalakbay ay magdadala sa atin mula sa mga hangganan ng mga sinaunang sibilisasyong Persiano at Babilonyano sa mga mayamang simbolismo at teolohikal na interpretasyon hanggang sa espiritual na kahulugan ng naratibong ito. Higit pa sa isang kwento ng Pasko, ang pagbisita ng mga manghuhula kay Jesus ay nagtuturo sa atin ng mga aral na walang panahon tungkol sa kababaang loob, pananampalataya at ang paghahanap sa katotohanan. Kaya umupo ka at maghanda upang matuklasan ang isang kwentong mas mayaman at kapanapanabik kaysa sa iyong inaasahan. Sa pagtatapos, hindi mo natitingnan ang mga hari ng silangan sa parehong paraan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell para makatanggap ng higit pang mga kwento mula sa channel na ito. Ang imahen ng mga hari ng silangan na alam natin ngayon ay talagang resulta ng mga siglo ng mga interpretasyon, kultural na pag-aangkop at kahit na isang tiyak na dosis ng artistikong imahinasyon. Kapag iniisip natin ang mga manghuhula, halos hindi maiiwasan na isipin ang 3 marangal na lalaki, suot ang mga nagniningning na korona at nakasakay sa mga kamelyo na tumatawid sa mga disyerto sa isang epikong paglalakbay upang hanapin ang batang si Jesus. Ngunit, ano kung sabihin ko sa iyo na ang representasyong ito ay napakalayo mula sa kung ano talaga ang inilalarawan ng tekstong biblikal? Ang tanging lugar sa mga kasulatan kung saan nabanggit ang mga manghuhula ay sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 2, talatang 1 hanggang 12. Sinasabi ng teksto, matapos ipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa mga araw ni Haring Herodes, ang mga manghuhula na nanggaling sa silangan ay dumating sa Jerusalem at nagtanong, nasaan ang bagong silang na hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at dumating kami upang sambahin siya. Pansinin kung gaano kaikli at mahiwaga ang paglalarawan. Sila ay tinawag na mga manghuhula na nanggaling sa silangan. Walang nabanggit na sila ay mga hari. Walang nabanggit na sila ay 3. Kahit ang uri ng transportasyon na ginamit nila ay hindi tinukoy. Kaya, saan nagmula ang lahat ng iba pang detalye na tila napakapamilyar para sa atin? Ang ideya na ang mga manghuhula ay mga hari ay nagsimulang lumitaw noong 3 siglo nang ang mga Kristiyanong tagapagpaliwanag ay nagsimulang iugnay ang kwento ni Mateo sa mga talata mula sa Lumang Tipan na nagsasalita ng mga hari na dumarating upang sambahin ang Mesiyas.
Halimbawa, ang Isaiah 63 ay nagsasabi, ang mga bansa ay lalakad sa kanyang liwanag at ang mga hari sa ningning ng kanyang kaluwalhatian. Ang awit 72:10 ay binanggit din, ang mga hari ng Tarsis at ng mga malalayong lupain ay magdadala ng mga handog sa kanya. Ang mga hari ng Saba at Seba ay mag-aalay ng mga regalo. Ang mga talatang ito ay nauunawaan bilang mga propesiya ng Mesiyas at ang mga manghuhula ay iniuugnay sa mga ito. Gayunpaman, ang interpretasyong ito ay mas simboliko kaysa sa literal. Ang mga manghuhula ay hindi mga monarka. Sila ay talagang mga pantas at iskolar. Ngunit sa panahon ng gitnang panahon, ang ideya na sila ay mga hari ay lumakas, lalo na sa mga gawa ng mga artista at manunulat na nagsimulang pagyamanin ang naratibo ng mas detalyado. Sa mga pintura at eskultura ng gitnang panahon, ang mga manghuhula ay lumalabas na may suot na mga korona at marangyang damit at madalas silang inilarawan bilang mga figurang sumasagisag sa iba't ibang rehiyon ng mundo. Isa sa kanila ay ipinapakita bilang isang itim na tao, kumakatawan sa Afrika, habang ang iba ay sumasagisag sa Europa at Asya. Ang ugnayang ito ay higit na may kinalaman sa pagnanais na ipakita ang pandaigdigang mensahe ni Kristo kaysa sa makasaysayang katotohanan. Ang salitang manghuhula sa orihinal na Griego ay magoy, at may ibang kahulugan kumpara sa kung ano ang ating iniuugnay sa salitang manghuhula ngayon. Sa sinaunang mundo, ang mga magoy ay mga miyembro ng isang kasta ng pari mula sa sinaunang Persya na konektado sa relihiyong Zoroastrista. Sila ay kilala sa kanilang mga kakayahan sa pag-interpret ng mga langit at pag-aaral ng mga galaw ng mga bituin, at nagsilbi rin bilang mga espiritual at pampulitikang tagapayo. Wala silang kinalaman sa mahika o sa lamangka sa makabagong pakahulugan. Ang mga magoy na ito ay hindi mga Hudyo, kundi mga naghahanap ng katotohanan. Sila ay mapagmasid sa mga palatandaan ng kalangitan at sa isang paraan, nakilala nila na ang bituin na kanilang nakita sa langit ay isang palatandaan ng kapanganakan ng isang pambihirang hari. Ang koneksyon sa pagitan ng astronomiya at espiritualidad ay karaniwan noong panahong iyon. At bakit natin sila tinawag na tatlo? Hindi sinasabi ng Biblia kung ilan ang mga manghuhula na bumisita kay Jesus. Ang bilang na tatlo ay naisip mula sa mga handog na nabanggit, ginto, insenso at mira. Gayunpaman, sa ilang mga tradisyong silanganin, naniniwala na maaaring umabot sila sa 12 manghuhula. Ang bilang na tatlo ay naging popular sa kanluran dahil sumasagisag ito sa kabuuan at kasakdalan sa tradisyong Kristiyano. Isa pang kagiliw-giliw na detalye ay sa paglipas ng kasaysayan, ang mga manghuhula ay nakapangalanan pa: Gaspar, Melchior at Baltasar. Ang mga pangalang ito ay hindi lumalabas sa Biblia at inatasan sa kanila ng mga pagsasalin na sumunod, marahil upang gawing mas malapit at madaling tandaan ang naratibo. Ang bawat hari ay naging simbolo ng isang bagay. Si Gaspar ay kumakatawan sa kabataan, si Melchior sa katandaan at si Baltasar sa katandaan, na pinatitibay ang ideya na lahat ng edad at lahi ay kumikilala sa pagkahari ni Kristo. Ang imahe ng mga hari ng silangan na alam natin ngayon ay sa makatuwid, isang magandang kultural na konstruksyon, ngunit malayo sa makasaysayang katotohanan na inilarawan sa Ebanghelyo. Ngunit kung hindi sila mga hari ni mga manghuhula sa makabagong kahulugan, sino nga ba ang mga lalaking ito? At ano ang nagtulak sa kanila na maglakbay ng daan-daang kilometro upang hanapin ang isang bata sa Bethlehem? Kaya't sumisid tayo ng mas malalim sa pagkakakilanlan ng mga misteryosong manlalakbay na ito at sa kahulugan ng kanilang paglalakbay. Ang pagkakakilanlan ng mga manghuhula
ay isa sa mga pinakamalaking misteryo ng naratibong biblikal na ito. Sa kabila ng kanilang maiikli at misteryosong paglitaw sa Ebanghelyo ni Mateo, ang mga manlalakbay na ito ay nagkaroon ng isang iconic na papel sa kwento ng Pasko, at ang kanilang paglalakbay ay nagdadala ng isang malalim na simbolismo na lumalampas sa mga hadlang ng kultura, lipunan at maging relihiyon. Ngunit sino nga ba talaga ang mga lalaking ito mula sa silangan na handang sumunod sa isang bituin patungong Bethlehem? Upang masagot ang tanong na ito, kailangan nating maglakbay pabalik sa nakaraan, sumisid sa kasaysayan ng sinaunang Persya at tuklasin ang kahulugan ng titulong Magoy. Ang mga manghuhula na nabanggit sa Ebanghelyo ay galing sa silangan, isang rehiyon na sa kontekstong biblikal ay malamang na tumutukoy sa Persya, Babylonia o mga kalapit na lugar. Ang orihinal na salitang Griego na Magoy ay ginamit upang ilarawan ang mga miyembro ng isang kasta ng mga pari ng Persya na konektado sa Zoroastrismo, isa sa mga pinakamatandang relihiyon sa mundo. Ang mga paring ito ay labis na iginagalang dahil sa kanilang mga kakayahan sa pag-interpret ng mga langit, pag-aaral ng mga natural na fenomena, at pagbibigay ng espiritual at pampulitikang payo. Sila ay sa katunayan mga pantas at siyentista ng kanilang panahon. Sa sinaunang mundo, ang astronomiya ay malalim na konektado sa espiritualidad. Ang mga galaw ng mga bituin ay nakikita bilang mga banal na senyales at ang mga manghuhula ay mga dalubhasa sa pag-unawa sa mga mensaheng celestial na ito. Naniniwala sila na ang langit ay sumasalamin sa mga mahahalagang pangyayari sa lupa at ang isang nagniningning at hindi pangkaraniwang bituin sa kalangitan ay isinasaalang-alang na isang anunsyo ng isang pambihirang kaganapan. Bukod dito, mahalagang tandaan na sa panahong iyon, ang silangan ay isang sentro ng sopistikadong kaalaman. Ang Babylonia, halimbawa, ay kilala sa kanyang mga paaralan ng astronomiya at astrolohiya. Hindi nakakagulat na ang mga manghuhula na may kombinasyon ng agham at espiritualidad ay nakapansin ng isang espesyal na bagay sa mga langit at nagpasya na sundan ang senyales na ito. At bakit nila hinanap si Jesus? Ang desisyon ng mga manghuhula na maglakbay patungong Bethlehem ay hindi bunga ng karaniwang pagke-kuryosidad. Naniniwala sila na ang bituin na kanilang nakita ay isang senyales ng isang kaganapang kosmiko at espiritual na may malaking kahalagahan, ang kapanganakan ng isang hari. Ngunit paano nila bilang mga banyaga at hindi mga Hudyo nalaman na ang bituin na ito ay konektado sa Mesiyas? Isang paliwanag ay na ang mga manghuhula ay may kaalaman tungkol sa mga propesya ng Hebreo. Sa panahon ng pagka-exile sa Babylonia, mga siglo bago ang kapanganakan ni Jesus, ang mga Hudyo ay dinala sa Babylonia at marami sa kanila ang nanatili roon kahit matapos ang pagtatapos ng pagka-exile. Nagbigay ito ng isang tulay na kultural at intelektual sa pagitan ng mga Hudyo at mga tao mula sa silangan. Ang mga teksto tulad ng propesya ni Balao sa mga bilang 24:17 ay kilalang kilala. Isang bituin ang lalabas mula kay Jacob, isang setro ang babangon mula sa Israel. Ang propesiyang ito na naitala sa Torah ay malamang na umabot sa kaalaman ng mga manghuhula sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga Hudyo sa Babylonia o sa Persya. Para sa kanila, ang bituin ay higit pa sa isang astronomikal na phenomenon. Ito ay ang pagkumpirma na isang malaking hari ang isinilang at sila ay determinado na parangalan ito. Ngunit ang paglalakbay ng mga manghuhula ay hindi lamang isang paghahanap para sa isang humanong hari. Mayroong isang bagay na lubos na espiritual sa kanilang pagnanais na matagpuan si Jesus. Sa kabila ng hindi pagiging mga Hudyo,
kinilala nila ang pandaigdigang kahalagahan ng kapanganakan ng Mesyas. Ito ay isa sa mga pinakamakapangyarihang mensahe ng kwentong ito. Si Jesus ay dumating para sa lahat, hindi alintana ang kanilang pinagmulan, kultura o paniniwala. At ano ang koneksyon sa Zoroastrismo? Ang Zoroastrismo, ang nangingibabaw na relihiyon sa Persya noong panahong iyon, ay may interesanting papel sa pag-unawa sa pagkakakilanlan ng mga manghuhula. Ang monoteistikong relihiyong ito na itinatag ni Zarathustra o Zoroastro ay nagbibigay diin sa labanan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, ang paghahanap sa katotohanan at ang huling paghuhusga. Ang kanilang mga pari, ang mga manghuhula, ay responsable sa paggabay sa mga tao sa espiritual na aspeto at sa pag-interpret ng mga senyales mula sa langit. May mga nagsasabi na ang mga manghuhula ay tiningnan si Jesus bilang isang propetikong figura na nakaayon sa mga konsepto ng Zoroastrismo ng isang tagapagligtas o Mesiyas. Ang ideyang ito ay nagpapalakas ng pandaigdigang kalikasan ng misyon ni Kristo, na lumalampas sa mga hangganan ng Hudaismo at umabot sa puso ng mga tao mula sa iba't ibang kultura at tradisyon. Para sa mga manghuhula, si Jesus ay hindi lamang ang hari ng mga Hudyo, kundi isang banal na figura na may mas malalim na kahulugan. At ano ang pagkakaiba ng mago sa Biblia at sa makabagong panahon? Isang mahalagang punto na dapat linawin ay ang paggamit ng salitang mago. Sa makabagong konteksto, ang termino ay konektado sa mahika, ilusyonismo, o mga nakatagong gawi. Gayunpaman sa sinaunang mundo, ang magoy ay isang respetadong titulo. Ang mga lalaking ito ay hindi mga manggagawa ng mahika o mga alchemist sa popular na kahulugan. Sila ay mga iskolar, tagapayo at mga pari na naglaan ng kanilang buhay sa pag-unawa ng kosmos at ng mga puwersang espiritual. Ngunit ang paggamit ng terminong mago ay maaring nagdulot ng kaunting hindi pagkakaunawaan sa mga unang Kristiyano. Sa katunayan, ang Biblia ay humahamak sa mga gawin ng mahika at panghuhula. Ngunit ang mga manghuhula sa Mateo ay hindi inilarawan bilang mga tagapagsanay ng mahika, kundi bilang mga tapat na naghahanap ng katotohanan. Kinilala nila ang bituin bilang isang banal na senyales at sa halip na galawin ito para sa sariling kapakinabangan, sinundan ito ng may kababaang loob at debosyon. Ito ang nagbubukod sa kanila mula sa mga figura tulad ni Simon, ang mago, na nabanggit sa mga gawa ng mga apostol na nagtangkang gamitin ang kapangyarihan ng Diyos para sa makasariling layunin. Isa sa mga pinakakapansin-pansing aspeto ng kwento ng mga manghuhula ay sila ay mga banyaga, mga gentil, mga tao mula sa labas ng tradisyong Hudyo. Gayunpaman sila at hindi ang mga lider ng relihiyon ng Israel ang nakilala sa kapanganakan ng Mesyas. Ang detalyeng ito ay lubos na simboliko. Si Jesus ay dumating upang maging ilaw para sa lahat ng mga bansa at ang kanyang mensahe ay lumalampas sa anumang hadlang sa kultura o relihiyon. Ang mga manghuhula ay kumakatawan sa sangkatauhan sa paghahanap ng katotohanan. Ipinapakita nila sa atin na ang tunay na karunungan ay hindi nakasalalay sa kayamanan, kapangyarihan o katayuan, kundi sa kababaang loob na kilalanin ang isang bagay na mas malaki kaysa sa ating mga sarili. Sa kabila ng kanilang mataas na katayuan sa kanilang mga lupain, sila ay yumuko sa harap ng isang sanggol sa isang payak na sabsaban, isang kilos na nagpapakita na ang tunay na kadakilaan ay nasa paglilingkod at pagsamba. Ang paglalakbay ng mga manghuhula ay maaaring ituring na isang metapora para sa espiritual na paghahanap na lahat tayo ay pinagdadaanan. Tulad nila, tayo ay tinawag na sundan ang bituin sa ating mga. Nang sa wakas ay dumating ang mga manghuhula sa Bethlehem.
Matapos ang kanilang mahabang at hamon na paglalakbay, hindi sila dumating na walang dalang regalo. Ayon sa Ebanghelyo ni Mateo, dinala nila ang 3 regalo: ginto, insenso, at mira. Sa unang tingin, maaaring magmukhang kakaiba ang mga item na ito bilang regalo para sa isang bagong silang na sanggol. Ngunit sa katotohanan, bawat isa sa mga regalong ito ay may malalim at simbolikong kahulugan na nagpapakita ng tunay na pagkakakilanlan at misyon ni Jesus. Ang mga regalong ito ay hindi lamang mga mahalagang bagay. Sila ay mga espiritual at propetikong pahayag tungkol sa kung sino ang batang iyon at kung ano ang kanyang kinakatawan para sa mundo. Ang ginto ay, walang duda, isa sa mga pinakamahalagang regalong maiaalok ng sinuman. Mula pa noong sinaunang panahon, ang mahalagang metal na ito ay nauugnay sa pagkahari, kayamanan at kapangyarihan. Ang pag-aalok ng ginto sa sinuman ay isang kilos ng karangalan at paggalang na nakalaan para sa mga hari at pinuno. Sa pagdadala ng ginto kay Jesus, kinilala ng mga manghuhula ang kanyang pagkahari. Ngunit mahalagang ituro na ang pagkahari ni Jesus ay iba sa pagkahari sa lupa na nahahayag sa pamamagitan ng mga trono, hukbo o marangyang palasyo. Siya ay hindi isang hari na mamumuno sa pamamagitan ng puwersa o kapangyarihang pampulitika. Ang kanyang kaharian ay espiritual, walang hanggan at nakabatay sa pag-ibig, katarungan at habag. Sa makatuwid, ang regalong ginto ay isang simbolikong kilos na nagtuturo sa banal na soberanya ni Jesus. Siya ang hari ng mga hari, ngunit isang hari na isinilang sa isang payak na sabsaban na papalibutan ng mga hayop at ganap na walang karangyaan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng ginto, isang simbolo ng kayamanan, at ang simpleng kapaligiran kung saan isinilang si Jesus ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa material na yaman, kundi sa kakayahang baguhin ang mga puso at buhay. Bukod dito, ang ginto ay maaari ring tingnan bilang isang providensyal na yaman. Ang pamilya ni Maria at Jose ay mahirap, at ang ginto ay maaaring ginamit upang suportahan ang pamilya, lalo na sa kanilang pagtakas patungong Ehipto nang kailangan nilang tumakas mula sa pang-uusig ni Haring Herodes. Ang detalyeng ito ay nagpapakita sa atin kung paano inaalagaan ng Diyos ang bawat detalye sa kanyang mga pangako. Ang pangalawang regalong dinala ng mga manghuhula ay ang insenso, isang mabangong resina na ginamit sa mga seremonyang relihiyoso mula pa noong sinaunang panahon. Ang insenso ay sinusunog sa mga templo bilang alay sa Diyos, at ang usok nito ay umaakyat sa langit bilang simbolo ng mga panalangin at papuri ng mga mananampalataya. Sa pag-aalay ng insenso kay Jesus, kinilala ng mga manghuhula ang kanyang pagiging Diyos. Nauunawaan nila na ang batang iyon ay hindi lamang isang humanong hari, kundi pati na rin ang anak ng Diyos. Ang insenso ay kumakatawan sa koneksyon ni Jesus sa Diyos, ang kanyang kalikasan bilang makalangit at ang kanyang papel bilang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan. Sa tradisyong Hudyo, ang insenso ay ginamit sa tabernakulo at sa templo ng Jerusalem bilang bahagi ng pagsamba sa Diyos. Ang katotohanang nag-aalay ang mga manghuhula ng insenso kay Jesus ay isang matapang na pahayag na siya ay karapat-dapat sa pagsamba. Kahit na siya ay isang sanggol, siya ay kinilala bilang ang Diyos na nagkatawang tao, ang darating upang magdala ng kaligtasan sa mundo. Ang simbolismo ng insenso ay nagpapakita rin ng papel ni Jesus bilang walang hanggang pari, ang nag-i-intercede para sa atin sa harap ng Diyos. Sa Hebreo 13:16, siya ay inilarawan bilang ang dakilang punong pari na nauunawaan ang ating mga kahinaan at nagtuturo sa atin patungo sa trono ng biyaya.
Kaya ang insenso hindi lamang kumikilala sa kanyang pagka-Diyos, kundi pati na rin sa kanyang papel bilang espiritual na tagapamagitan. Sa mga tatlong regalo, ang mira ay marahil ang pinaka-enigmatic at sa parehong panahon ang pinaka-makabagbag damdaming regalo. Ang mira ay isang resina na kinuha mula sa mga puno na malawakang ginamit sa sinaunang panahon bilang pabango, gamot at higit sa lahat bilang sangka para sa pag-iimbalsamo. Ang kanyang amoy ay kaaya-aya, ngunit ang paggamit nito ay kadalasang nauugnay sa kamatayan. Sa pag-aalay ng mira kay Jesus, ang mga manghuhula ay inaasahan ang pinakamahalagang aspeto ng kanyang misyon, ang kanyang pagsasakripisyo para sa kaligtasan. Habang ang ginto ay sumasagisag sa kanyang pagkahari at ang insenso sa kanyang pagka-Diyos, ang mira ay tumutukoy sa kanyang pagdurusa at kamatayan. Ito ay isang propetikong regalo na nagpapakita na si Jesus, kahit na siya ay Hari at Diyos, ay dumating sa mundo upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Ang mira ay nagpapaalala sa atin na ang kapanganakan ni Jesus ay mahigpit na nauugnay sa kanyang kamatayan. Siya ay isinilang upang maging tagapagligtas, at ang kanyang kamatayan sa krus ay magiging pinakamataas na akto ng pag-ibig at pagtubos. Sa Juan 2:39, makikita natin na ang mira ay muling lumilitaw. Sa pagkakataong ito ay ginamit ni Nicodemo upang iembalsamo ang katawan ni Jesus matapos ang kanyang pagkakapako sa krus. Pinatitibay nito ang ugnayan sa pagitan ng regalo ng mga manghuhula at ang huling kapalaran ni Kristo. Ngunit ang mira ay hindi lamang simbolo ng kamatayan. Ito rin ay simbolo ng pagpapagaling. Sa sinaunang panahon, ito ay ginamit bilang gamot para sa mga sugat at upang maibsan ang sakit. Ito ay nagpapaalala sa atin na sa pamamagitan ng kanyang pagsasakripisyo, si Jesus ay nagdadala ng espiritual na pagpapagaling at pagkakasundo sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan. Ang mga regalong ito ay hindi pinili ng basta-basta. Bawat isa sa kanila ay nahubog ng Diyos upang ipakita ang mga pangunahing aspeto ng pagkakakilanlan ni Jesus at ng plano ng kaligtasan. Ang mga regalo ng mga manghuhula ay nag-aanyaya rin sa atin na pag-isipan kung ano ang naiaalok natin kay Jesus sa ating mga buhay. Tulad ng kanilang dinala ang pinakamahusay na mayroon sila, tayo rin ay tinawag na ipagkaloob ang ating pinakamahalaga. Ang ating puso, ang ating pananampalataya, ang ating oras at ang ating dedikasyon. Ang ginto ay sumasagisag sa ating mga material na yaman, ang insenso sa ating mga panalangin at papuri, at ang mira sa ating mga personal na sakripisyo at ganap na pagsuko sa Diyos. Bukod dito, ang mga regalong ito ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pagsamba ay nangangailangan ng pagsisikap, dedikasyon at kababaang loob. Ang mga manghuhula ay naglakbay ng daan-daang kilometro, humaharap sa mga panganib at hamon upang ialay ang kanilang mga regalo kay Jesus. Sa parehong paraan, tayo ay tinawag na hanapin ang Diyos ng buong puso, hindi alintana ang mga pagsubok na ating dinaranas. Ang mga regalo ng mga manghuhula ay naging isa sa mga pinaka-iconic na elemento ng kwento ng Pasko. Sila ay sumasagisag sa kilos ng pagbibigay na ngayon ay labis na nauugnay sa panahong ito ng taon. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang tunay na diwa ng Pasko ay hindi nakasalalay sa pagbibigay ng mga material na regalo, kundi sa pagkilala at pagdiriwang sa pinakamalaking regalo sa lahat, si Hesukristo. At paano nga ba ang paglalakbay ng mga manghuhula? Ang paglalakbay ng mga manghuhula ay tiyak na isa sa mga pinakakakaiba at nakaka-inspire na bahagi ng kwentong biblikal. Hindi ito basta isang pisikal na paglalakbay, kundi isang makapangyarihang metapora para sa espiritual na paghahanap na lahat tayo ay nararanasan sa ilang mga pagkakataon sa ating buhay.
Ang mga manghuhula na ginabayan ng isang bituin ay iniwan ang kanilang mga lupain sa silangan at hinarap ang mga panganib at kawalang katiyakan upang mahanap ang batang si Jesus. Ang kanilang determinasyon, pananampalataya at kababaang loob ay nagtransforma sa paglalakbay na ito sa isang universal na aral tungkol sa paghahanap ng katotohanan. Sinasabi sa Ebanghelyo ni Mateo na ang mga manghuhula ay nagmula sa silangan. Sa kasaysayan, malamang ito ay tumutukoy sa Persya, Babylonia o Arabia, mga rehiyong nasa silangan ng Jerusalem. Ang mga lupain ito ay kilala sa kanilang mga astronomo, astrologer at mga pantas na nagpapalakas sa ideya na ang mga manghuhula ay mga iskolar at may kaalaman sa mga langit. Kung isa sa alang-alang na ang mga manghuhula ay galing sa Persya, halimbawa, ang distansya patungong Bethlehem ay humigit kumulang 200 kilometro. Ang paglalakbay na ito sa konteksto ng panahon ay isang monumental na gawain. Wala silang mga paved na kalsada, detalyadong mapa o mabilis na paraan ng transportasyon. Ito ay isang mabagal, mapanganib at nakakapagod na paglalakbay. Malamang na kinailangan ng mga manghuhula na tumawid sa mga disyertong tigang, bundok at mabundok na lupain. Sa araw hinarap nila ang nakakapaso na init. Sa gabi, ang matinding lamig. Ang kakulangan sa tubig at pagkain ay isang patuloy na problema at ang pisikal na pagod ay hindi maiiwasan. Bukod dito, ang kanilang pagdepende sa mga hayop na pangkarga tulad ng mga kamelyo o asno ay lalo pang nagpabagal sa kanilang paglalakbay. Ang mga hamong ito ay naguudyok sa atin na magmuni-muni kung paano ang paghahanap sa espiritual na katotohanan ay nangangailangan din ng pagsisikap. Tulad ng mga manghuhula na hinarap ang mahirap na daan, madalas na kailangan din nating dumaan sa mga pagsubok at sakripisyo upang matuklasan ang tunay na mahalaga. Bilang karagdagan sa mga natural na hadlang, may mga panganib ding dulot ng tao. Ang mga caravan na tumatawid sa disyerto ay madalas na nagiging target ng mga magnanakaw at may sala. Ang mga manghuhula ay nagdadala ng ginto at iba pang mahahalagang bagay, kaya't sila ay naging mga halatang biktima para sa mga kriminal. Ito ay nagpapaalala sa atin na sa ating espiritual na paglalakbay, hinarap din natin ang mga banta, maaring mga panlabas tulad ng mga tukso at abala o mga panloob tulad ng mga pagdududa at takot. Ang bituin na naggabay sa mga manghuhula ay isa sa mga pinakamisteryoso at simbolikong elemento ng kwentong ito. Ano nga ba ang bituin na iyon? Ipinapahayag ng ilang mga iskolar na ito ay maaaring isang pag-aayos ng mga planeta, isang supernova, o kahit isang natatanging kaganapang astronomikal. Ngunit higit sa anumang siyentipikong paliwanag, ang espiritual na kahulugan ng bituin ay higit na mahalaga. Ang bituin ay kumakatawan sa liwanag ng Diyos na naggagabay sa sangkatauhan patungo sa katotohanan. Tulad ng mga manghuhula na sumunod sa bituin upang matagpuan si Jesus, tayo rin ay tinatawag na sundan ang banal na liwanag sa ating mga buhay. Ang liwanag na ito ay maaaring magpakita sa iba't ibang anyo, sa mga sandali ng inspirasyon, sa mga banayad na senyales, o kahit sa mga pagsubok na naguudyok sa atin na pag-isipan ang ating layunin. Isang kagiliw-giliw na detalye ay bagamat ang bituin ay nakikita sa kalangitan, hindi lahat ay nakilala ito bilang isang senyales. Ang mga manghuhula na may kanilang karunungan at espiritual na sensibilidad ay napansin na ito ay may espesyal na kahulugan. Ito ay nagtuturo sa atin na madalas ang mga senyales ng Diyos ay nasa ating paligid, ngunit kailangan nating maging mapagmasid at tumanggap upang makita ang mga ito. Hindi alam ng mga manghuhula kung saan sila dadalhin ng bituin. Wala silang garantiya ng tagumpay o kaalaman sa mga detalye ng kanilang matutuklasan.
Gayunpaman, nagpatuloy sila, nagtitiwala sa banal na patnubay. Ito ay isang makapangyarihang halimbawa ng pananampalataya. Ang pagiging handang lumakad patungo sa kawalang katiyakan, nagtitiwala na ang Diyos ay naggagabay sa atin. Ang paglalakbay ng mga manghuhula ay hindi lamang isang pisikal na paglalakbay. Ito ay isang malalim na simbolo ng espiritual na paghahanap na lahat tayo ay dinaranas. Tulad nila, tayo rin ay tinatawag na iwanan ang mga pamilyar at komportabling bagay upang hanapin ang isang mas mataas na layunin, isang katotohanan na lumalampas sa material na mundo. Ang mga manghuhula ay mga mahalagang tao sa kanilang mga lupain, mga pantas, tagapayo at iskolar. Gayunpaman, pinili nilang iwanan ang kanilang mga tahanan, ang kanilang mga gawi, at ang kanilang mga posisyon sa kaginhawahan upang sumubok sa isang hindi tiyak na paglalakbay. Ito ay nagtuturo sa atin na upang matagpuan ang katotohanan, madalas tayong kailangang isuko ang mga bagay na ligtas at pamilyar. Ang paglalakbay ng mga manghuhula ay isang metapora para sa paghahanap ng tao sa kahulugan. Lahat tayo sa isang pagkakataon ay nakaramdam ng pagnanais na makahanap ng isang mas mataas na layunin. Maging ito ay isang layunin, isang espiritual na koneksyon o isang sagot sa mga pinakamalalim na katanungan ng buhay. Ipinapakita sa atin ng mga manghuhula na ang paghahanap na ito ay nangangailangan ng pagsisikap, pagtitiyaga at kababaang loob. Matapos ang mga buwan ng paglalakbay, sa wakas ay nakarating ang mga manghuhula sa Bethlehem. At ano ang kanilang natagpuan? Hindi isang marangyang palasyo o isang hari na napapaligiran ng mga kayamanan, kundi isang payak na sanggol, nakahiga sa isang sabsaban. Para sa marami, ito ay maaaring naging isang pagkabigo. Sa kabila ng lahat ng kanilang paglalakbay, nakatagpo sila ng isang bagay na napakasimple at walang karangyaan. Ngunit hindi nag-atubili ang mga manghuhula. Nakilala nila na sila ay nasa harap ng isang bagay na higit pa sa ipinapakita ng mga panlabas na anyo. Sila ay yumuko at sinamba ang batang iyon. Inaalay ang kanilang mga regalo na may paggalang at pasasalamat. Maaaring inaasahan ng mga manghuhula na makatagpo ng isang hari sa isang magarbong kapaligiran, ngunit sila ay nagulat sa simplisidad ni Jesus. Ito ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagtingin sa likod ng mga panlabas na anyo. Madalas, ang Diyos ay naghahayag sa mga bagay na pinakasimple at payak, at kailangan nating maging bukas upang makita ang kanyang kadakilaan kahit saan natin ito inaasahan. Ang kilos ng mga manghuhula, ang pagyuko sa harap ni Jesus ay isang halimbawa ng tunay na pagsamba. Sa kabila ng kanilang prominenteng katayuan sa kanilang mga lupain, sila ay yumuko sa harap ng isang sanggol. Kinikilala na sila ay nasa harap ng isang tao na higit na dakila kaysa sa kanila. Ang kababaang loob na ito ay isang paalala na ang tunay na karunungan ay nasa pagkilala sa kadakilaan ng Diyos at sa ating pagsuko sa Kanya. Ang eksena ng mga manghuhula na nakaluhod sa harapan ng batang si Jesus, nag-aalay ng kanilang mga regalo, ay isa sa mga pinaka-iconic na larawan ng Pasko. Ngunit ano nga ba ang tunay na kahulugan ng kilos na ito? Bakit ang mga taong may katalinuhan at respeto mula sa malalayong lupain na hindi nakibahagi sa pananampalatayang Hudyo ay luluhod sa harapan ng isang sanggol na isinilang sa mga payak na kalagayan? Ang aksyon ng pagsamba na ito ay hindi lamang isang simbolikong sandali. Ito ay nagdadala ng malalim na kahulugan na lumalampas sa mga hadlang ng kultura, lipunan at relihiyon. Nang matagpuan ng mga manghuhula si Jesus, agad silang nagluhod at sumamba. Ang kilos na ito na inilarawan sa Ebanghelyo ni Mateo ay higit pa sa simpleng paggalang.
Ito ay isang malalim na pahayag na kinilala nila kung sino talaga si Jesus. Isang hari, hindi lamang sa makalupang kahulugan, kundi sa espiritual at walang hanggang konteksto. Malamang nasanay ang mga manghuhula na makipag-ugnayan sa mga hari at pinuno. Sila ay nagmula sa mga lupain kung saan ang mga monarka ay napapalibutan ng kayamanan, kapangyarihan at prestihiyo. Gayunpaman, nang matagpuan nila si Jesus, isang sanggol sa isang payak na kapaligiran, walang anumang palatandaan ng kapangyarihan, sila ay nagluhod sa pagsamba. Ipinapakita nito na sila ay nakakita ng higit pa sa mga panlabas na anyo. Kinilala nila na si Jesus ay isang hari na naiiba. Ang kanyang pagkahari ay hindi nakabatay sa yaman o kapangyarihang pampulitika, kundi sa kanyang banal na kalikasan at sa kanyang layuning magligtas. Kaakit-akit na mapansin ang kaibahan sa pagitan ng saloobin ng mga manghuhula at ni Herodes. Habang ang mga manghuhula ay naghahanap kay Jesus upang sambahin siya, si Herodes ay nakakita sa kapanganakan ng hari ng mga Hudyo bilang banta sa kanyang sariling kapangyarihan. Ipinapakita nito ang dalawang uri ng reaksyon na nagmumula sa Ebanghelyo, ang mga yumuyuko sa pagsamba at ang mga dahil sa takot o kayabangan ay tumatanggi sa katotohanan. Isa sa mga pinakakakaibang aspeto ng kwento ng mga manghuhula ay sila ay mga hentil, mga banyaga, labas sa bayan ng Israel. Sa kabila nito, sila ang nakilala, hindi ang mga lider ng relihiyong Hudyo, sa kapanganakan ng Mesiyas at naglakbay upang sambahin siya. Mula sa simula ng kanyang buhay, si Jesus ay kinilala hindi lamang bilang hari ng mga Hudyo, kundi bilang tagapagligtas ng buong sangkatauhan. Ang mga manghuhula ay kumakatawan sa mga bansang hentil na isasama sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang kanilang pagsamba ay nagpapakita ng pandaigdigang saklaw ng mensahe ng Ebanghelyo na hindi naglilimita sa isang kultura, etnisidad o tiyak na grupo, kundi para sa lahat. Ang mga manghuhula ay nagmula sa malalayong lupain, may iba't ibang wika, kaugalian at paniniwala. Gayunpaman, kinilala nila ang katotohanan ng Diyos kay Jesus at nagluhod sa kanyang harapan. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang Ebanghelyo ay bumabasag sa lahat ng hadlang ng kultura at nag-uugnay sa mga tao mula sa iba't ibang pinagmulan sa paligid ni Kristo. Sa isang mundong madalas na nahahati dahil sa mga pagkakaiba, ang pagsamba ng mga manghuhula ay nagsusulong sa atin na makita ang pagkakaisa na tanging matatagpuan sa Diyos. Ang pagsamba ng mga manghuhula ay nagtuturo sa atin na ang tunay na karunungan ay nasa pagkilala sa isang bagay na higit pa sa ating mga sarili. Sa kabila ng kanilang katayuan at kaalaman, hindi sila napadala ng kayabangan. Nauunawaan nila na sila ay nasa harapan ng isang tao na ang kahalagahan ay lumalampas sa anumang titulo o posisyon sa lupa. Isa sa mga pinakakapansin-pansing aspeto ng kwento ay habang ang mga manghuhula, mga banyagang hentil, ay naglakbay ng malalayong distansya upang sambahin si Jesus, ang mga lider ng relihiyong Israel na may akses sa mga kasulatan at mga propesiya ay hindi kumilos. Nang tanungin ni Herodes ang mga eskriba kung saan dapat ipanganak ang Mesyas, mabilis silang tumugon sa Bethlehem na sinipi ang propesiya mula sa Mikas 3:2. Gayunpaman, walang anumang kilos mula sa kanilang panig upang hanapin ang Mesyas. Ang mga lider ng relihiyon ay may kaalaman sa mga kasulatan, ngunit hindi sila kumilos batay dito. Sa kabilang banda, ang mga manghuhula na hindi bahagi ng piniling bayan ay handang kumilos batay sa kanilang nalalaman. Ito ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang intelektual, ito ay nangangailangan ng aksyon. Maaaring mayroon tayong lahat ng kaalaman sa mundo, ngunit kung hindi natin ito isasagawa, ito ay walang silbi.
At ano nga ba ang kahulugan ng bilang na 3 sa tradisyong Kristiyano? Bagamat ang Ebanghelyo ni Mateo ay hindi tinutukoy ang bilang ng mga manghuhula, ang popular na tradisyon ay nanatiling nakatuon sa ideya na sila ay 3. Ang ugnayang ito ay malamang na lumitaw dahil sa mga regalong nabanggit, ginto, insenso at mira na nagpapahiwatig ng 3 natatanging nag-aalay. Bukod dito, ang artistikong imahinasyon at kultural na pagunlad sa paglipas ng mga siglo ay tumulong sa pagtibayin ng imaheng ito na nagbibigay ng mga pangalan sa mga manghuhula, Gaspar, Melchior at Baltasar. Ang 3 regalo, ginto, insenso at mira ay sama-samang bumubuo ng isang kumpletong mensahe tungkol sa kung sino si Jesus, Hari, Diyos at tagapagligtas. Ang koneksyon sa pagitan ng bilang na 3 at mga regalo ay nagpapalakas ng ideya na ang mga manghuhula ay hindi lamang mga mausisang bisita kundi mga kalahok sa isang banal na plano na nagbubunyag ng pagkakakilanlan at misyon ni Kristo. Noong gitnang panahon, ang tradisyong Kristiyano ay nag-ugnay ng bawat isa sa mga manghuhula sa isang kilalang kontinente noong panahong iyon, Europa, Asya at Afrika. Ito ay hindi lamang nagpatibay sa ideya na sila ay 3, kundi simbolikong nagpakita ng pandaigdigang saklaw ng Ebanghelyo. Si Jesus ay dumating para sa lahat ng mga tao mula sa lahat ng kultura at rehiyon. Ang bilang na 3 ay paulit-ulit na lumilitaw sa Biblia, palaging may mga malalim na kahulugan. Ito ay nauugnay sa kabuuan, kumpletong pagkakaisa at sa presensya ng Diyos sa kanyang kabuuan. Tingnan natin ang ilang mga pinakamahalagang halimbawa. Ang Trinidad, Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa puso ng teolohiyang Kristiyano ay ang konsepto ng Trinidad. Ang Diyos ay isa sa esensya, ngunit nahahayag sa 3 persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang Trinidad ay ang pinakamataas na pagpapahayag ng pagkakaisa at pagkakaiba-iba sa Diyos, at ang bilang na 3 ay sumasalamin sa pagkasakdal na ito. Kapag iniisip natin ang mga manghuhula at ang kanilang 3 regalo, maaari nating makita ang isang simbolikong koneksyon sa Trinidad. Sila ay dumating upang sambahin si Jesus na siyang ikalawang persona ng Trinidad at kinikilala sa kanya ang kabuuan ng Diyos na nagkatawang tao. Ang bilang na 3 ay paulit-ulit na lumilitaw sa buhay at ministeryo ni Jesus. Siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw, na tinutupad ang mga kasulatan at nagpapakita ng tagumpay sa kamatayan. Lucas 24:7. Sa kanyang ministeryo, pumili si Jesus ng 3 alagad, Pedro, Santiago at Juan, upang maging saksi sa mga mahahalagang kaganapan tulad ng Transfigurasyon, Mateo 16:1-3. Sa krus, si Jesus ay nagbigay ng 3 huling pahayag bago niya ibigay ang kanyang espiritu, Juan 19:30. Ang mga kaganapang ito ay nagpapalakas sa ideya na ang bilang 3 ay konektado sa banal na plano ng pagtubos at sa pagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Ibang halimbawa ng 3 sa Biblia. Si Jonas ay nanatili ng 3 araw sa tiyan ng malaking isda na sumisimbolo ng kamatayan at muling pagsilang, Jonas 1:17. Ang 3 patriarka, Abraham, Isaac at Jacob, ay kumakatawan sa tipan ng Diyos sa kanyang bayan. Sa tabernakulo, may 3 pangunahing bahagi. Ang panlabas na patio, ang banal na lugar, at ang banal ng mga banal na sumasagisag sa iba't ibang antas ng lapit sa presensya ng Diyos. Ang bilang 3 ay madalas ding nauugnay sa ideya ng kumpletong at espiritual na kasakdalan. Ito ay kumakatawan sa balanse sa pagitan ng katawan, kaluluwa at espiritu, o sa pagitan ng nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Sa kaso ng mga manghuhula, ang bilang 3 ay maaaring sumagisag sa kabuuan ng pagsamba.
Ang mga manghuhula ay nagdala ng mga regalo na kumikilala kay Jesus sa kanyang kabuuan, bilang hari, bilang Diyos, at bilang tagapagligtas. Ubiditum, pagkakaisa sa pagkakaiba, tatlong natatanging figura mula sa posibleng magkakaibang pinagmulan na nagkaisa sa isang layunin, sambahin si Jesus. Ito ay sumasalamin sa pagkakaisa na matatagpuan natin kay Kristo, hindi alintana ang ating mga pagkakaiba. Mula sa simula, ang kapanganakan ni Jesus ay isang pandaigdigang kaganapan. Bagamat siya ay isinilang bilang isang Hudyo sa Bethlehem, ang kanyang misyon ay para sa buong sangkatauhan. Ang mga manghuhula sa kanilang pagdating mula sa malalayong lupain ay sumisimbolo sa inclusivity na ito. Ang bilang 3 ay nagpapalakas sa ideya na ang mensahe ni Kristo ay umaabot sa lahat ng bahagi ng mundo. Pinagsasama ang mga tao mula sa iba't ibang pinagmulan sa paligid ng isang karaniwang tagapagligtas. Ang kwento ng mga manghuhula ay isa sa mga pinaka-iconic na naratibo ng Kristyanismo, malalim na nakasangkot sa pagdiriwang ng Pasko at puno ng simbolismong teolohikal at kultural. Mula sa kanilang maikling pagbanggit sa Ebanghelyo ni Mateo hanggang sa kanilang representasyon sa mga pintura, musika at mga popular na tradisyon, ang mga manghuhula ay naging sentral na tauhan sa pag-alala ng kapanganakan ni Jesus. Ngunit bakit ang kwentong ito na napakaikli at misteryoso ay nagkaroon ng napakabigat na epekto? Isa sa mga pinakakapansin-pansing aspeto ng kwento ng mga manghuhula ay ang katotohanan na sila ay mga gentil, mga banyaga, labas sa bayan ng Israel. Sa kabila nito, sila ang unang nakilala sa kapanganakan ng Mesyas at naglakbay upang sambahin siya. Ito ay nagdadala ng isang malalim na teolohikal na kahulugan. Mula sa simula, si Jesus ay kinilala bilang tagapagligtas ng buong sangkatauhan, hindi lamang ng isang tiyak na bayan o bansa. Ang mga manghuhula ay sumasagisag sa pagsasama ng mga hentil sa plano ng kaligtasan ng Diyos, isang bagay na magiging ganap sa hinaharap sa ministeryo ni Jesus at sa misyon ng mga apostol. Sa Efeso 2:3-15, isinulat ni Pablo, "Ngayon, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, kayo na dati malayo ay nalapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, sapagkat siya ang ating kapayapaan na ginawang isa ang dalawa at giniba ang pader ng alitan." Ang pagsamba ng mga manghuhula ay nagmamalasakit sa mensahe ng pagkakasundo at pagkakaisa. Ang pagbisita ng mga manghuhula ay itinuturing din bilang katuparan ng mga propesya mula sa Lumang Tipan. Sa Isaiah 2:3, mababasa natin, "Ang mga bansa ay darating sa iyong liwanag at ang mga hari sa ningning ng iyong pagbangon." Sa katulad na paraan, ang awit 7:10-11 ay nagsasabing, "Ang mga hari ng Tarsis at ng mga malalayong lupain ay magdadala sa kanya ng mga regalo. Ang mga hari ng Saba at Seba ay mag-aalay ng tributo. Lahat ng mga hari ay yuyuko sa kanyang harapan. Lahat ng mga bansa ay maglilingkod sa kanya." Bagamat ang mga manghuhula ay hindi tinawag na mga hari sa teksto ng Biblia, ang tradisyong Kristiyano ay nag-ugnay sa kanila sa mga talatang ito na nagpapatibay sa ideya na si Jesus ay ang hari ng mga hari, sinasamba ng lahat ng mga bansa. Teolohikal, ang mga manghuhula ay kumakatawan sa sangkatauhan sa paghahanap ng Diyos. Ang kanilang paglalakbay ay sumasagisag sa espiritual na paghahanap ng lahat ng tao, anuman ang kanilang pinagmulan, kultura o relihiyon. Ito ay sumasalamin sa pangunahing mensahe ng Kristyanismo. Si Jesus ay dumating para sa lahat, at ang lahat ay inanyayahan na lumapit sa Kanya sa pagsamba. Sa paglipas ng mga siglo, ang kwento ng mga manghuhula ay pinalawig ng mga popular na tradisyon, lalo na sa gitnang panahon. Sila ay nakilala bilang 3 hari at tumanggap ng mga pangalan, Gaspar, Melchior at Baltasar. Ang mga pangalang ito
ay unang lumitaw sa mga teksto noong ika-6 na siglo at bawat isa sa kanila ay iniuugnay sa mga tiyak na katangian. Gaspar Bo, kumakatawan sa kabataan at kadalasang inilalarawan bilang isang lalaking Asyano. Melchior C, kumakatawan sa kapanahunan at karaniwang iniuugnay sa Europa. Baltasar, kumakatawan sa katandaan at kadalasang inilalarawan bilang isang lalaking Aprikano. Ang mga ugnayang ito ay sumasalamin sa pananaw ng medieval na ang mga manghuhula ay sumasagisag sa 3 kilalang kontinente noong panahong iyon, Asya, Europa at Afrika, na nagpapatibay sa ideya na si Jesus ay ang tagapagligtas ng lahat ng mga bansa. Ang pagsamba ng mga manghuhula ay ipinagdiriwang sa kapistahan ng Epipanya na nagaganap tuwing ika-6 ng Enero na nagtatapos sa 12 araw na panahon ng Pasko. Ang salitang Epipanya ay nangangahulugang pagsisiwalat o pagpapakita at tumutukoy sa pagpapahayag ni Jesus bilang Mesyas sa mundo ng mga Gentil. Sa maraming kultura, ang Epipanya ay kasing halaga o higit pa sa Pasko mismo na minamarkahan ng mga pagdiriwang, parada at pagpapalitan ng mga regalo. Kahit na sa mga araw na ito, ang kwento ng mga manghuhula ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at tumuugong sa mga tao. Sa isang mundong nagiging mas globalisado at iba-iba, ang mga manghuhula ay nagpapaalala sa atin ng pandaigdigang mensahe ni Kristo at ng kahalagahan ng paghahanap sa Diyos na may pananampalataya at kababaang loob. Ang mga manghuhula ay kumakatawan sa sangkatauhan na naghahanap ng isang mas mataas na layunin, isang katotohanan na nagbibigay kahulugan sa buhay. Sa isang panahon na puno ng pagdududa, kawalang katiyakan at relatibismo, ang kanilang paglalakbay ay nagtut-challenge sa atin na hanapin ang banal na liwanag kahit na ang daan ay tila hindi tiyak. Ang mga manghuhula na nagmula sa iba't ibang lupain at kultura ay sumasagisag sa pagkakaisa na matatagpuan natin kay Kristo. Sa isang mundong madalas na nahahati dahil sa mga kultural, politikal at sosyal na pagkakaiba, ang kanilang kwento ay nag-aanyaya sa atin na makita ang mga bagay na nag-uugnay sa atin sa halip na ang mga bagay na naghihiwalay. Higit sa lahat, ang mga manghuhula ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pagsamba ay nangangailangan ng kababaang loob, pagtitiyaga at pagsuko. Hindi sila nagtipid ng pagsisikap upang makarating kay Jesus at ialay ang kanilang pinakamahusay. Ito ay nag-uudyok sa atin na pag-isipan kung ano ang iniaalay natin sa Diyos sa ating sariling buhay. Ang kwento ng mga manghuhula at ang kanilang paglalakbay patungo sa batang si Jesus ay isa sa mga pinakamayamang at nakaka-inspire na naratibo sa Biblia. Ito ay nagtuturo sa atin tungkol sa pananampalataya, pagtitiyaga, kababaang loob at ang pandaigdigang mensahe ni Kristo. Tulad ng mga manghuhula na sumunod sa liwanag ng bituin, tayo ay inanyayahan na hanapin ang katotohanan at ang presensya ng Diyos sa ating sariling mga buhay. Ngunit ito ay isa lamang bahagi ng isang mas malawak at puno ng kahulugan na kwento. Ang kapanganakan ni Jesus ay isang kaganapan na puno ng mga kahangahangang detalye at malalim na aral na nagbago ng mundo magpakailanman. Kung nagustuhan mo ang nilalamang ito, mayroon kaming espesyal na serye tungkol sa kapanganakan ni Jesus na nag-e-explore sa bawat sandali ng kwentong ito, mula sa anunsyo hanggang sa pagtakas patungong Egypt, kasama ang papel ni Maria, Jose at ang mga pastol. Inaanyayahan ka naming maging bahagi ng paglalakbay na ito. Iwanan ang iyong komento sa ibaba. Ano ang pinaka nakapagbigay inspirasyon sa iyo sa kwento ng mga manghuhula? Paano nagre-reflect ang paglalakbay na ito sa iyong espiritual na paghahanap? Ibahagi ang iyong mga pagninilay-nilay at sama-sama tayong lumago sa kaalaman ng kwentong ito na napakahalaga.
Huwag palampasin ang mga susunod na nilalaman. I-like at ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya upang mas maraming tao ang makaalam at magmuni-muni tungkol sa kahulugan ng Pasko at ang paglalakbay ng mga manghuhula. Salamat sa pagsama sa amin hanggang dito. Naway ang liwanag ni Kristo ay patuloy na maggabay sa iyong paglalakbay, tulad ng naggabay sa mga manghuhula. Magkita-kita tayo sa susunod na nilalaman. Hanggang sa muli,